what you're putting in. All your hopes and efforts are all in vain. Samgyup muna. Wow, samgyup sa loob ng bahay. At hindi makakasama na ng Bicol eh. May pasok na. Buti na lang ngayon ay holiday dito sa Laguna kasi Laguna Day. Ito yung araw ng kapanganakan ba ni Rizal? Birthday? Tama ba? Hindi ka sure. So ngayon, naisipan ko na magbanding muna bago umalis papunta ng Bicol. At samgyup lang muna rito. Ang sakit din ng katawan ko eh. Ano man tawag dito? Anong tawag dyan? Samgyup bahay. Samgyup bahay. Ano ba samgyup sa? At yung mismong, ang tawag doon? Yung kawali na pang sangyup eh nandun sa mismong sa tuktok. Niready ko na kasi yung mga gamit para nang sa ganun, eh lalarga na lang. Kaya ngayon, nakakawali lang si Angel. Okay na yan. Oh, walang oil, less oil. Oh, less oil. At dahil nung nakaraang biyahe natin ng Bicol, eh doon ko talaga naramdaman yung sakit ng katawan, sakit ng puwet doon sa mga dinaanan namin ni Angel. Kahit si Angel eh, nanakit din ang balakang nito eh. Alam niyo yung ano, yung produkto na pau, yung laging inaano dati ni Willie Revilla na walang aw sa pau. Eh gusto kong matesting to kung ito ay effective nga ba pagdating sa sakit ng katawan. Masahe mo ako mamaya. Eh, yan tayo. Ngayon lang naman, ito. Titingnan ko lang kung talaga bang effective to. Ikaw. Masahihin tayo, mamasahihin kita, masahihin mo ako. Mamaya, sasabihin mo. Kasi walang aw sa pao. Yun nga yung tumatak eh, kaya nga gano'n nakatagal yun kay Willie Revilla eh. Tapos ngayon ko lang Willie to. ba yun? Oo. Yung sa Wawawin, yung tuwing merong yung parang box na mananalo ng milyon, yung mga kasali. Ito yung lagi niyang pinopromote nun eh. Eh ngayon ko lang to testingin. So itong nasa akin is 60 ml. May tatlong variant to. Meron pang 10 ml. Yung pinakamaliit. Ang sumunod ay 30 ml. Yung kalahati nito. Malaman natin tong pau na to. Saka magdadala na rin ako nitong pau sa mismong biyahe natin ng Bicol. Sa pagsundo natin sa Sorsogon, sa mismong Matnog. Sa mga kaibigan natin. At sigurado, kakailanganin din nila to sa mga dadaanan pa nila pauwi ng mismong Manila. Lalo na si Pobman at saka General. Mas kailangan nila to. Baka mga buto nun lumalagotok na. Talagang masasabi nila sa darating ka din sa puntong ganyan. Ngayon pa nga lang nararamdaman ko na eh. Tanungin ko pala kayo, nakasubok na pala kayo nito? Yung mga nakasubok na, okay ba? Habang niluluto pa na Angel yung kakainin namin, meron pa pala akong isa rito na, ano din, Pau de Arco. Capsule to. Parang herbal capsule. Ito. Pau de Arco. Hindi to gamot. Kaya nga nakalagay dito, no approved therapeutic claims. Oo. So ito ay para sa adult lang, hindi pwede ito sa bata ha. Nakalagay kasi dito, this product is not intended to diagnose, treat and cure diseases. Should not be taken at least 1 week before contemplated operation. Stop intake of this product in the event of nausea, vomiting, diarrhea, skin pallor, bruises, and nose bleeding. Okay. Para mas maging malinaw sa akin about dito sa Pau de Arco na to, is may nakalagay dito sa mismong website nila. Ayan o, aldrich.com. So, basahin ko yung nakalagay. Ang nakalagay is, Pau de Arco Herbal Capsule is an imported premium product from Brazil. Oh, from Brazil pa pala to. With powerful antioxidant ingredients that prevents and defends against diseases and viruses. Oh, yung pala yun. Kumbaga, parang sa mga alaga ko is, ito yung preventive para sa mga sakit na nakukuha natin sa paligid. It is a 100% natural herbal supplement with high antioxidant, anti-inflammatory properties that protects the human body from chronic diseases such as high blood pressure. Aray! Aray! Tama pa, aray ka. Aray, walang aw sa pao. High blood pressure, heart, lung diseases, viral infections, and cancer. Yun. Doon sa high blood pressure, medyo tinamaan nga tong asawa ko kasi ito, kalimitan. May, may iniinom na maintenance ka na, di ba? Na para sa high blood. So, ang intake nito is 3 times a day for 15 days. Pero, kung ikaw ay may iniinom na maintenance, katulad ng sa asawa ko,
Pero pwede namang once a day, kasabay ng mismong ini-intake na pang-maintenance. Mas maganda raw to sa babae kasi lalo na yung sa may mga dysmenorrhea. Talaga namang tamang-tama sa'yo, tamahal. parang sa'yo yata to. Parang sa'yo talaga dapat to ah. Yung kahit walang regla, may dysmenorrhea. Oh, di ba? Ito, pwede sa ito. Masusubukan mo kung talaga bang effective. Eh ako, rin naman ako nito kasi meron din nakalagay dito. It also improves sleep, digestion, relieves stress, boost energy and immunity due to antiviral property known as quercetin that is also essential to protect and prevent the body from viruses. Oh, di ba? Para masubukan ko rin at malaman ninyo kung talaga bang effective, ako na yung susubok para sa inyo. At saka itong isang to para sa mga babae. Gamit pala namin lutuan, yung lutuan na bagong bili natin. Oh, di ba? Pwede siyang tanggalin mismo doon sa lamesa. Dahil mahilig tayo sa red, meron na palang strawberry na royal. Natikman nyo na ba to? Masarap ba to? Ayun ko lang matitikman eh. At ang aking mga batuta ay kumain na rin naman yan kanina. O talaga naman si nanay. Nanay, baba dyan. Baba ikaw dyan. Dyan ako. Uupo akong daddy. Baba. Baba. Talagang kung saan ako umupo gusto doon din uupo Yung dalawang barako ko ay nakakulong. Yung katatapos lang ng Bicol, tapos babalik ulit ng Bicol. Pero dadiretsuhin pa ng hanggang Matnog. Aba, talaga naman. Hulaan nyo kung sino makakasama kong batuta hanggang makadiretso ng Matnog, Sorsogon. At ito na rin yung first time na magagamit ako ng tuktok na diretso ng hanggang Matnog. Hindi ko lang alam kung saan tayo pa magkakamping. Pero ang isang sigurado na campsite na pupuntahan natin, di ba yung MPB campsite? Yung tinuturo ko na mismong skyline is meron dong campsite. At doon tayo isa sa pagkakampingan natin. Tingnan ko rin kung makakadaan pa ako sa Iriga kung saan doon yung kila Brother Roy, yung sinasabi niyang parang landing point. Ipapasyal ko din kayo doon at kung halimbawa kaya pa natin makapag-camping, wala pa yung mga susunduin natin sa Matnog, dadiretso muna tayo doon. Okay na yan, boss? Kakain muna kami, sanggip. Oh, patikimin ko na kayo. Gis ng gabi. Hoy, ano ka? Mamasahin mo pa ako Ba? Ako masahin mo, masakit pa. Wow! Tapos biglang siyang mamasahin Masakit ang mo. O pagkatapos mo, ako naman. Ano yun? Hindi pwedeng ikaw lang. Madaya to Ako nga unang nagsabi sa'yo Ayun, apply generously onto affected areas until saturated and massage thoroughly. Tama ba? Thoroughly. Truly. On the skin. Repeat as necessary. O, ayun. Mabili. Saan masakit? Ayun, relief back pains, muscle pains, joint pains, muscle cramps. O, ayun. Ako talaga yan. Sama naman ito. Aray! Ay, dapat pala. Shake muna. Siya nga Nalimutan shake pala dapat muna. Oh. Baka naman sobrang dami, sobrang init niyan. Hindi. Ito daw, hindi to katulad ng iba na kahit sobrang dami, hindi daw to yung sobrang init. Daya naman ito, dapat ako hinahamin ito. Dito sa lahat ng area, sa buong likod. Buong likod gusto mo? Pow. Tingnan natin kung mawawala ang aw. Oh. Pagkatapos ito, ako naman Doon sa may tagiliran niya. Parang hinaplas mo lang naman, hindi ka naman nagmasahe. Gusto mo na masahe Parang naglagay lang ng harina na hindi mawari. Parang ramdam mo. Aray, hindi mo ako dapat hindi mo ini-slice. Sakit lalo. Hindi ganon. Parang tangi. Gentle ba? Ganyan, gentle lang. Gentle lang. Ayan, gentle. Alam mo yung ano yung chiropractic ba yun? Therapeutic. Therapeutic. Hindi yung naglalaguto ka ng papa. Ay, siya kakain. Hindi ganon. Bukas wala na yan. Bukas ng maga wala na yan. Ganito kasi yan. Huwag kang makulit. Huwag kang malikot. Aray. Ito, nagsiiga. Tigilan mo na. Dito ka. Pag naamoy mo siya, parang nagme-mentol din sa loob ng ilong. Sarap nga
Paparamdam ko sa'yo ang tunay na masahe. Paparamdam mo tunay na masahe. Tignan nga natin at para bukas ay ako ay nasa kondisyon sa papunta natin ng Bicol. Galingan mo ha. Gusto ko yung nakakabawi ng lakas ang masaya. Mabawi pa ng lakas. Li, parang etong sakit na to nung Bicol pa natin nung ano eh. Alin baga masakit? Buong likod? Sige, Ayusin mo to. Oh! Oh, wala. Wala pa. Boss Hard. Eh, pantay mo, hindi yung... Ah! Patagal lamig. Oh, parang bindo. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Sky's turning red, and I don't know if it's forbidden or beautiful. Yeah, blue sky's turning red, and I don't know, should I be scared or grateful? How can I see the beautiful? Good morning! Makulimlim na umaga at alas 9:30 ay nandito na tayo sa May San Pablo. Yung dati nating dinadaanan na Liliw Mayhay, dito tayo dadaan ngayon dahil meron tayo munang dadaanan. Dadaan muna tayo dito sa May Car Smart kung saan doon tayo nagpagawa ng ating top load carrier. Kasi nung time na meron silang post sa kanilang page, nag-comment ako. Sabi ko, kung pwedeng hulugan ba or installment yung pagpapagawa ng ating Sigwapa. Para mapa-steel top na natin itong mismong bubong, tapos itong mismong tabi ay malagyan na rin ng pinto. Tapos nag-reply sa comment ko si Car Smart. Siguro si Boss Jeff talaga yon. At ang sabi ay no need na raw ng installment kasi i-sponsoran daw tayo ng steel top. Magandang balita para sa kay Guwapa. Nang sa ganon, itong ating bubong ay ma-reinforce or mas mapatibay para once na magawa natin yung binabalak natin na RTT or yung rooftop tent, pwedeng-pwede na. Meron na lang tayong 2 kilometers para marating natin yung mismong Car Smart. At sa mga hindi nakakaalam, ang Car Smart ay isa sa pinagkakatiwalaan na talagang nagko-customize ng 3-wheeler or ng tuk-tuk. At marami na rin silang nagawa. Kaya bago tayo dumaretso ng Bicol hanggang Matnog para sunduin natin yung mga kaibigan natin, para mapag-usapan na rin muna kung anong i-sponsor, kung steel top lang ba or kung ano pang gagawin kay Guwapa. At kung nakikita nyo, ang kasama ko lang ngayon ay dalawa. Si Kopi at saka si Jarvis kasi nung North Loop ay ang kasama naman natin nun si Jack Kaya magandang pagbigyan naman muna itong si Jarvis. At kagabi habang minamasahe kasi ako ni Angel, nakatulog na rin ako. Naramdaman ko rin agad yung init mismo nung Paulinament. Sobrang sarap nung naramdaman kong ginhawa kagabi. Anong oras na ako nagising kanina. Kaya ngayong alas 9:30 pa lang tayo makakarating ng San Pablo. Dapat mga alas 8 nandito na tayo medyo tinanghali rin ako ng gising. Tapos inasikaso ko pa syempre yung mga alaga ko. Kung nakikita nyo na ngayon, yung ating setup ng tuk-tuk, itong sa likod ko, ito. Binalik ko na mismo yung mismong mga lagayan ko rito. Para hindi gaanong siksik doon sa mismong likuran na pinaglalagyan natin ng gamit. Dahil balik na naman tayo sa ating Tuk-Tuk Life Camping Adventures at solo lang tayo kasama yung mga batuta ko at si Angel ay may pasok na. At di ko rin alam kung kailan ulit magkakaroon ng time or ng bakasyon si Angel para makasama ulit. Pero alam ko naman na masaya siya dahil sa kanyang bagong service na si Bia or si Biyaya. So kung kayo ay mga nakatuktok at magpapagawa rin kayo dito sa mismong Car Smart Auto Works, kayo mismo ang pupunta ng personal para ihatid yung inyong mga tuktok at ipapagawa,
i-google nyo lang, CarSmart Autoworks Laguna. At pagdating dito sa mismong, ito, yung may poste or na kulay green, papasok, dito na mismo yun, dire-diretso lang. Oh, may kasalubong. Tayo ay magbigay. Sige po. Hindi naman kayo maliligaw pag pinasok nyo na yung kulay green na poste na yun. Ito na yun, yung may kulay pulang gate. At dito sa kanan ay yung kila Sir Jeff. Dito yung mismong main office. Ano po, sir? Lumabas? Okay. So, paano ano? Pasok ko na lang muna to. Ihintayin ko na lang muna dito. Okay, sige, sir. Tingnan natin si Sir Jeff at lumabas. Sir Aldrin. Kamusta, sir? Biyahe. Okay naman, sir. Ngayon, papunta kaming Bicol. Bicol ka. Oo. Paano ng Matnog, may susunduin lang kaibigan. Oh. Babe lang. Layo. Dumaan na ako dito, sabi ni Sir Jeff Apo. Sige, sir, pasok po muna. Sige, pwede. At butit nandito si Sir Aldrin. Pinapapasok muna tayo. Yo, wow, daming bagong ginagawa, oh. Hintayin lang natin si Sir Jeff at lumabas daw. Pakita ko lang muna ulit sa inyo yung mga nandito ngayon. So ito yung mga tuktok na to is for finishing na to. Basta't nandito na sa area na to, for finishing na yan. Yung mga kulang na lang yung ikakabit. Ayan, oh. Nakikita nyo naman, oh. Ito yung pang anti-rust na coat. At dito kasi sa kabilang parte, dito mismo yung gawaan talaga or nagpapabricate ng mga kailangan para ma-customize yung mismong tuktok. Halimbawa, steel top. Ito, steel top na to. Ayan, bakal na. Hindi siya fiber, ha? Bakal. And kitang-kita nyo naman na talagang reinforced. Oh. Yung bakal na nandito na mga braces na ng steel roof. Oh. Talagang steel top talaga. Ibig sabihin, kapag nilagyan to ng RTT, kayang-kaya na nito. Oh, tigas. Kahit siguro magpagulong-gulong to, pero wag naman sana. Kayang-kaya na nitong bubong na to. Unlike kasi dun sa fiber na dati kong gamit na tuktok, is fiber lang yon, gawa sa fiber yung mismong roof niya. Pagka ganun, may possibility na mabiyak pa. Ito, ang ganda, oh. Tingnan natin, ha. Nakalaki. Oh, yun, oh. Yun naman, oh. Oh, ganda. Ganda ng loob. Tapos, eto, meron talagang lock. Ayan, may susi. Tapos, kung makikita nyo yung bintana niya, slide lang siya. Ang gusto ko kasi maging pinto, dun kay Guapa, bukod dito sa bintana na nandito, magkaroon din ng paraan rito, isang maliit na bintana, para kasi kapag nandun yung mismong alaga ko sa baba, nakikita nyo naman si Jarvis kasi, isa ganito siya nakapwesto pagka magkakasama lahat, yung 5. So dito, para kahit papano, nakakasilip siya. At kahit papano, may pumapasok na hangin para hindi siya kulong na kulong ba. At ang kagandahan dito, ito, may stepboard pa rito isa. Ganda, ang galing. Diba? Parang kotse na eh. Oh. Ganda ng pagkakagawa. Ang isa pang naisip ko doon kay Guapa, yung ganito, is pwedeng maging detachable. Yung mismong sandalan doon sa driver. Parang sa ganon, kung halimbawang malakas talaga yung ulan, hindi tayo makapag-set up ng ating pang-camping. So pwedeng kahit sa loob ng tuktok, doon ako matulog. Kumbaga matatanggal to, tapos pwedeng ilagay dito, etong sa pag-iita na to, para maging isang buong higaan na siya, no? Yun ang aking mga idea, yung para gagawin kay Guapa, if ever man. Nice. Ito yung isa sa gusto mo nang mangyari ni Angel kay Guapa, yung ganyang setup na, bago ako magpunta ng Mindanao, or kahit man sabihin na natin na Philippine Loop, kasi para secure yung gamit. Hindi tayo nag-aalala, iwanan man natin yung tuktok, na baka yung gamit natin mawala sa loob. Paano kapag ganito na talagang full door, talagang yung mismong steel top, may RTT na, hindi tayo mag-aalangan na iwanan natin yung tuktok. Kasi secured na, di ba? Tapos ang gusto kong mangyari, kung halimbawang wala pa tayong RTT, yung mismong ating pinagawang top load carrier is mas maging malaki. Parang sa ganun, mas marami din ako pa akong naikakarga sa taas. Kasi pagka doon sa mismong loob, talagang tao na lang yung nakasakay, wala nang gaanong gamit dito sa mismong passenger seat. Sa ganun, maluwag na nakakakilo si Angel at saka yung aking inaanak kong kasama. Tapos, ang ganda. Nandito yung reserve na
reserve tire nila. Kaso nga lang, ang iniisip ko, pagka ganito, yung reserve tire nandyan, yung ano ba, yung flow ng hangin sa makina, kamusta kaya? Tapos ito, meron din dito ano, oh. Ang kaganda, ayun oh. Oo, meron pneumatic oh. Mas maganda na, ano. Oh. Ang lupit. Parang ganito yung gusto kong setup dun sa likod. Kung halimbawang gano'n yung magiging setup ng bintana rito sa likod, mas maganda para mabilis maglagay ng gamit. Ito yung sinasabi ko, oh, at least hindi na ako maglalagay ng mga gamit dito. Kung halimbawa mas malaki na yung top load carrier, sa taas ko na lang siya ilalagay. Dahil nandito yung mismong ating spare tire, at yan ay may butas sa ilalim, papatakpan ko na yung butas sa ilalim. Kung halimbawang ilagay ko yung spare tire, ganun din sa likod, pwede rin kaya. Kaso malaki kasi spare tire ni Guapa eh. Oh. Pag dito ilalagay, grabe yung bigat eh. Bahala na kung paanong diskarte ang gagawin. Oh, comment lang kayo kung ano pang naiisip nyo na magandang gawin kay Guapa. Side mirror natin, okay na naman yan. Wala tayong problema dun eh. Yun lang yung sa palagay ko na nakikita kong magandang gawin kay Guapa na setup. Pero alamin muna natin kung ano bang i-sponsor sa atin ni Sir Jeff. Kung steel top lang ba or pati yung door. If ever man na steel top lang at yung door, pag-uusapan naman natin kung halimbawang babayaran. Ako naman, para nga sa akin, nung unang usap nga namin, discount nga lang yung inalok sa akin pero okay na ako doon. Talagang pinag-iipunan ko yung pagpapagawa kay Guapa. Pero dahil binabayaran pa natin si Guapa, syempre inuuna ko muna yon. Pero meron na rin naman akong mga naitatagong pera na iniipon para talagang i-set up si Guapa. Pero maraming salamat kay Lord kasi nadinig niya yung panalangin natin na kahit papano, kahit steel top lang, ma-sponsoran tayo ng CarSmart. All goods na sa akin yun. Abangan nyo kung ano magiging final look ni Guapa once nadalhin na natin si Guapa rito para ayusin. Sa ngayon, intay muna tayo kay Sir Jeff. Intay muna kay Sir Jeff na, Kopi. Nakilala na ni Kopi yun. Kasama ko yan nung nandito eh. Si Jarvis, ngayon pa lang siya nakapunta rito. At yung aking Gojudok na fan, dito ko nilagay sa taas para pagkalimbawang sobrang init. Diyan yung mismong hangin. Kasi pag dito ko nilagay, wala ko masyadong hangin na nararamdaman eh. Siya nga pala, bago ko malimutan ay dala ko rin itong gas treatment ng Chief. Ayan. At dahil malayo-layo yung ating biyahe, ito na yung pagkakataon na unang gamitin natin to kung talaga ba siyang effective na nakakatipid ng gasolina. Tingnan natin. Ang ano pa naman kasi nito, 3,000 kilometers eh. Para talagang makita natin yung effective nito eh. Pero isang bote nito, yung isasali na natin sa isang full tank ni Guapa. Tapos, after 3,000 kilometers, saka natin malalaman kung talaga bang tumipid sa gasolina si Guapa. Pero sa mga dala-dala ba naman natin, sa mga bigat naman ng mga gamit na dala-dala natin, talaga namang kukonsumo ng malakas si Guapa eh. Dito na si Sir Jeff. Hello, sir. Okay lang, sir. Sa taas po tayo. Okay, sige. O, dyan muna kayo, ha? Kami mag-uusap lang ni sir. O, ito pa pala. Hindi nyo nakikita pa to. Fire truck na tuktok. O. For finishing na yan, sir, no? Tapos di-deliver na. Daming iba't ibang ginawa dito ng tuktok, ha? Ayun, sa taas. Mami, ako nakwento sa inyo kung anong pag-uusapan namin ni sir, ha? Ayoko munang i-spoil eh. Surprise to. Okay na, ready na. Alas na tayo. Sir! Thank you so much. Thank you po ulit talaga. Hindi ako makapaniwala eh. Salamat. Thank you, sir. Dami nga nagsasabi, deserve ko ba talaga? Thank you, sir. Sige lang. Paano? Diretso na tayong pabikol. Sir, God bless. Thank you po ulit. All goods. Nakapag-uusap na kami ni sir at hanggang ngayon naninindig pa rin yung balahibo ko sa mga nadinig ko. Hindi ko akalain na ganito yung pakiramdam na kahit si sir naman din nanonood din sa akin kasi alam niya yung mga nangyayari din. Ewan ko, ano bang sasabihin ko? Hindi ako makapaniwala kasi unang pag-uusap talaga namin ni sir, nung time na nagpagawa ko ng top load carrier is discount. So nung sinabi yung discount, ako naman, okay sa akin yung discount kasi business yun eh. Di ba? Business is business para sa akin. Kung bigyan man ako ng discount, malaking tulong at malaking bagay na sa akin yun.
talaga naman pinag-iipunan ko na talaga yung pagpapagawa kay Guapa. Pero ngayon, na nakausap ko si Sir, and totoo pala talaga na i-sponsoran tayo. Akala ko still top lang, pero basta abangan nyo na lang sa pagbabalik natin dito kung ano magiging itsura ni Guapa. Siguradong kapanapanabik. At kahit ako, na-excite ako sa mga giging itsura ni Guapa pagka na-customize na to ni Sir Jeff ng CarSmart AutoWorks. Matutupad ko na yung mga binabalak nating biyahe at saka yung gusto nating gawin dito kay Guapa. Maraming salamat muna syempre kay Sir Jeff, kay Sir Aldrin at sa lahat ng mga empleyado ng CarSmart at kung sino man ang gagawa dito kay Guapa. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Woo! Thank you, Lord. Grabe, God will always provide. Talaga, maniwala ka lang, in time, ibibigay niya sa'yo. Medyo, ayoko maging emotional, pero maraming salamat. Siya, diretso na muna tayo ng biyahe at sa pag-uwi ko, ay maganda tong balita na sasabihin ko kay Angel. Okay na kayong dalawa dyan, ha? Tayo babiyahe na, diretso na tayong biyahe, pero may madadaanan pa naman tayong gas station dito. Magpagas muna tayo para maipakita ko na rin sa inyo itong ating gas treatment na pinadala sa atin. Thank you. Thank you, Lord. Salamat po, Sir Jeff. Let's go! Tuk-tuk Life Camping Adventures! Buti na lang may clean fuel dito. Dito na makapagpa-full tank. Ayun. Full tank premium. Bago salina ng gas. Unahin na natin to. Alugin pala muna natin. Teka lang ha. Lagay ko lang to. Time check 11:18 ng tanghali. At ang ating lalakbayin ay hanggang Santa Magdalena sa mismong Sorsogon ay aabutin tayo ng 11 hours or 12 oras, halos 504 kilometers. Pero dito tayo dadaan ngayon ng Quezon Ecotourism Road para mas mabilis-bilis ang biyahe natin. At kung halimbawa man hindi na natin kayanin talaga, daan na rin tayo sa kaibigan nating si Roy. Kay Brother Roy, doon muna tayo magpalipas ng ngayong gabi. Para kinabukasan, kahit dumaretso tayo ng Matnog Sorsogon, pwede. Siya, tayo bumiyahe na muna para tayo makalayo-layo na rin ng biyahe. At malayo-layo pa. Wala pa tayo dun sa gateway to Bicolandia, tanghali na. Butit umaraw-araw na rin naman, pero sana wag naman yung masyadong talagang mainit. Ayos lang yung dalawa. Larga na tayo ha. At kasi dito sa daan dito, ay maraming kasabay na malalaking sasakyan. Kaya hindi ako nadaan talaga dito. Kaya pagka tuwing pupunta ako ng Pabicol or basta pa South or Quezon is sa Mahihay ako dumadaan. Tingnan natin kung makakasabay natin si General at si General ay nasa may parting Pagbilao. Ewan ko lang kung anong oras umalis yun doon. Pagbilao, kung magtatagpo pa kami. Magchat-chat naman kami parehas Mamaya, magkaalaman na. Para meron din kakwentuhan ng hindi inaantok sa biyahe. Quezon na Ay, malas. Kaya pala hindi ko makontrol yung harapan na gulong, yung manabela. Ang bigat pa naman ang dala ko. Masisira yung rim Kita rin. Ha? Rim. Oo nga po, tagal lang po ha. Pwede lang po ito sir. Tatabi lang. Medyo minalas pa tayo ng kauntian. Salamat sir ha. At tinulungan ako nila sir na itulak. Di talaga may hindi may abante, hindi may atras ng paliko Wala, masisira to. Ang bigat pa naman. Samantalang kanina okay pa Hindi ko naman to dinagdagan ng hangin kanina dun sa nagpagasolina tayo. Yung likod lang. Okay yung likod. Tsaka ito, okay din. Kunting yung vulcanizing yun. Okay, sige. Anin ko lang po. At buti na lang may malapit na vulcanizing shop dito. Yung reserve tire na lang yung gagamitin.
Butit malapit lang yung vulcanizing shop. Papatanggal ko na lang if ever man, kung hindi kaya ng anuhin yung isang gulong natin na matapalan. Sana, pero sana wag na tayo mabutasan or maanuhan sa daan, pabikol. First time nating maplata ng gulong Eto, kukunin na natin tong reserve tire. At meron na rin pala akong binili rito ng throttle cable at saka clutch cable if ever man. Ay nako, kung kailangang nagmamadali na saka pa inabutan ng malas. Nung oras na ba? Alas 12. Tingnan natin kung gaano katagal tayo makakapagpalit ng gulong dito. Eto, kailangan ko po tong hanginan. Wala tong hangin Okay na, napalitan na ni Kuya nung gulong. Nakita ko na rin ang salarin dito sa ating gulong. Ang laki Ayan yung tama Ang problema ko nito, wala akong dalang interior. Saan kaya ito tumama dun? Laki Okay na kagad, napalitan na kagad. Mabilis lang naman Basta una, tatanggalin tong lock. Tapos itong nut na to, tsaka dun sa kabila. Then okay na. So itong butas na gulong, papa-vulcanize ko na rin para meron pa rin tayong reserve tire. Sige sir, dalhin ko na yung ibang gamit. Maliit lang naman yung butas. Butit okay pa, pwede pa. Kung nagkataon na maraming butas, ipapalitan na natin ang interior yan. Saglit lang naman. Konting minuto lang naman yun. Okay na kaagad. 12:23. Halos mga kalahating oras tayo dito. Tingnan nyo yung tumusok ko. Yung parang pinagputulan ng tubo. Ganito yung tsura niya. Saktong-sakto talaga no? Ganyan talaga, kasama sa biyahe yan. Okay na, 12:36. At nailagay ko na yung reserva na gulong dito sa ilalim ng upuan. Oy, inom pa ba kayo? Pasensya na. Nasiraan tayo inom muna ng maigi. Para hindi ka hinihingal. At ako rin kahit pa na hiningal-hingal din. Ang init Buti na lang, thank you Lord. At may malapit agad na vulcanizing shop. Buti na lang din yung shipa tires natin is makapal yung tire wall. Kung hindi, kung yung stock, sigurado na umano na yung natin, yung rim. Sumayad na. Buti na po protektahan pa ng mismong gulong. Okay pa rin yung gulong pwede pa. Kaya ginawa ko na lang reserve tire muna. Ayun na. Yun. Nagtataka ako kanina, sabi ko, ba't parang nanlalaban yung manubela? Hindi ko makontrol. Hindi mailiko. Pag-check ko, yung pala, plat na. Yan yung mga adventure. Alauna ng tanghali at binabaybay na natin tong kahabaan ng mismong Quezon Ecotourism Road. Kung naalala nyo, nung unang pabikol namin ni Angel, dito rin kami dumaan nun. Tapos nung nagutom na kami ng tanghalian, tumigil lang kami saglit din sa may parting tabi dyan. At doon na kami nagluto at kumain. Gawa nang umalis kami ng bahay, hindi pa kumakain. Yan, upo ka lang Jarvis, ganyan. Hindi lagi nakatayo. Para kasi Jack nung una Lagi nakatayo, kaya pagdating ng mismong biyahe, yung kung saan kami pupunta, pagod na pagod. Ganyan lang. Masanin ng ganyan. Huwag nang tumayo. Sinabihan lang na 2:45 PM at nandito na ako sa may kahabaan ng papuntang Gumaka. Ano pa na to? Atimonan. Kalalabas ko lang kasi kanina na mismong zigzag road. At kanina, first time ko rin nadaanan yung mismong bypass road ng Pagbilao. Para hindi na ako dumaan dun sa mismong bayan ng Pagbilao at dun nagkukos minsan ng traffic Matraffic dun sa mismong looban dun Pagdating natin ng Gumaka ay hindi na rin ako dadaan ng bypass road dahil nga matarik. Medyo nagtitipid tayo sa gasolina ngayon. Dadiretso natin mismo dun sa bayan. Siguro naman hindi naman traffic at saka may dadaanan tayong kaibigan na merong burger. Tingnan ko kung magpapangita kami ngayon or kung hindi man, di sa susunod na balik. Brother Zin Mart. Ayun. Buti na lang kamo, ang panahon ngayon ay pakulimlim. Pero wag naman sanang uulan. At yung aking dalawang kasama sa likod Hoy Jarvis, kayo mo po. Kanina nakahiga ka na. Humiga ka.
Ay, ikaw hindi napapagod dyan. Garbes, kanina ang style niya ng upo, yung harapan ng niyang paa, yung nakaupo, pero yung puwet, nakatuwad. Ulitin ito ni Jarvis eh. Ang haba naman ng pila. Panay truck yung nasa harapan. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late. Welcome back to Gumaca Town proper. Namiss ko tong lugar na to ah. Kaso hindi ko naman madadaanan ng pinsan ko ngayon at nasa school pa yon. Yung oras pa lang o alas 3:30 pa lang. Mamaya pa ang labasan ng mga estudyante, lalo na teacher. Huling umuwi ang teacher eh, di ba? Dito sa kanan na to. Pagka kumahan dito yung kila Pinsan Noel. Malapit na naman tayo. 800 meters or 3 minutes. Bali, pagdating dito sa may parking Jollibee ata, kakanan tayo. Doon yung kakainan natin. Kila Brother Mark Sin. Ayos na makain dalawa dyan. Masaya nakadungaw ah. Itong dalawang to. Mamaya painumin ko ulit ng tubig yan. O kakanan nga tayo dito pagdating ng Jollibee na to. Dito kasi, ingat lang kasi malalaking truck yun nandito. So pagka lumiko yan, malaki ang sakop. Kaya dapat malayo pa lang, nakahinto na. Kasi kung dumaretso ako doon, hagip ako ng mismong truck na yun. Kaya pagka kayo ay papunta rin ng Bicol at gusto nyo rin mag-stop over dito sa may Gumaca, ito, yung isang magandang kainan. Ay kahit pala manggaling ka ng mismong bypass road ng Gumaca, pagbaba mo, pwede ka muna sumaglit dito sa kainan nila eh. Yung pagbaba mismo ng bypass road, kakaliwa ka, dito yung tumbok nun, palabas. GNHS, Gumaca National High School. Hindi na lang. May mga fried chicken, only rice din dito ah. Ito yung bagong Alphamart. Ito sinasabi niya eh. Itong Alphamart na to. Kopya. Yeah! Ayos naman bro. Butit na alala ko, sabi ko, meron nga pala nag-chat sa akin na dadaan daw ako. Ay, hello po! Tagal na natin ah. Marilaki ka po tayo. Sige. Teka lang, nagla yung mga alaga ko. O, dito muna tayo. At kain muna tayo. Pahinga lang din muna. At dito na mag-uumpisa yung mga tagtagan na mga daan. Paglagpas ng mismong Lopez, sa mismong Kalawag, dire-diretso na yun. Panay ganun na yun. Uy, Jarvis! Inom na muna. Hindi ka inom. O sige, mamaya. Okay na? Meron na kagad sila na-ready sa akin burger. Alam niyo naman tayo, burger lover tayo. Uy, double patty. Grabe naman to. Pero pakita ko muna sa inyo yung menu nila rito. 2A's Kanto Kitchen. Yan. Mabis nyo naman matatagpuan. Basta pala tandaan, Gumaca National High School, then Alphamart, yung papasok. Dito na yun. Meron din silang mga sizzling, Hungarian sausage, burger steak. Dami oh. Meron ding mga blue lemonade and chicken wings. At meron ding mga silog. Dami. Siguro dami nakakain dito mga estudyante. May mga nachos din, quesadilla. Uy, grabe naman yan. Thank you po. Bro. Matitikman ko na rin sa wakas ang burger mo. Nung pinabaunan mo ako ng nun eh. Naman pinabaon mo sa akin nung Marilaki Camp? Oo, yung adobo, spam, saka... Oo, yung spam, yun. Chocolate. Ayun, ang dami nga pinabaon sa akin. Siya yung tinulungan ko naghanap ng kanyang DJI niyo nung sa Marilaki Camp. Puti, nakita namin. Kayo bro, kain. Sige. At kami merienda lang naman namin. Sa sobrang laki ng burger niyo, parang kalahati lang yata makakain ko dito ah. Pwede take out yun. Pero kaya ko naman, mukhang malaki-laki ang sasabakin nating daan dito sa Tagkawayan eh.
Kanin bro, baka gusto mo magkanin. Ay nako, okay na ako dito. Burger lang, okay na. Sapat na yan. Tingnan nyo naman kung gaano kasolid yung ano nila, burger. Double patty pero ang kapal. Parang lahat yata karamihan ng burger na matitikman natin na madadaanan eh. Oh. Anong name mo? Ha? Hera po. Hera? Oh, si Hera. Sarap ng burger nyo ah. Ubos ako ng isa. Busog na ba? Grabe. Oh, wait lang, mamaya. Malapit na. Maraming salamat. Ay, naku, basa. Okay lang. Iba naman yun. Bro, ingat ka. Sige. Tama mo si Ma'am Angel pagbalik. Oo ba? Malapit lang naman kayo pinsan eh. Alas lakad lang naman eh. Salamat! Bye-bye, Hera. Thank you. Bye-bye. Paano bro? At ako ilalakad at talagang gabi na ako makakalarga. Thank you. Bye. Ah, si Madam. Madam! Thank you rin po. Salamat sa pabaon pang sisig. Thank you po. Sige. Tama mo si Ma'am Angel. Oo naman. Pag nag-resign na. Bye-bye na kayo. Sige po. Bye. Lalapit din yan. Oh, sige. Basta pagkan. Salamat. Let's go. Diretso na ulit tayo ng biyahe. Maraming salamat muna kay Brother Mark at kay Madam sa pamerienda sa akin na double patty burger. Ang ayoko lang na maabutan tayo ng dilim is pagdating ng Tagkawayan hanggang sa Sipokot. Wala kasi nung daan. Nabasa na rin pala ng mga estudyante. Yun pala ng aking kinainan na kila Brother Mark ay mga hapon pa nagbubukas. Kaya kung mapapadaan kayo sa Gumaca ng hapon at mag-stop over kayo, doon nyo nasubukan yung burger nila. At kung ano pang mga ino-offer nila doon sa menu nila na pinakita ko naman kanina. Pero nagsasara naman sila ng hanggang alas 11 ng gabi. Ako, umuulan pa. Maambun. Huwag ka naman sanang tumuloy. Nasa parteng Gumaca pa lang tayo. Alas 5 ng hapon. Aba, umuulan na dito. Oh, kitang-kita sa dagat, oh. Umuulan. Teka lang, ayusin ko lang yung mga kortina. Mababasa itong mga batuta na to. Ang lakas ng ulan. Doon sa pating dagat na yun. Ulan. Mamaya. Di pa naman naramdam. Ito na nga, bumuhos na ang ulan. Parting ano na to, Lopez na ata ito. Patawid na tayo ng Lopez. Buti na lang. Syempre, tuktokan na natin eh. Kaya okay lang. Huwag ka nang sisilip, Jarvis, at mababasa ka. Tama na yung ganyan. Woo! Masabaw! Imagine kung nakamotor tayo. Kung di tayo basa, syempre, hihinto tayo. Diba? Pagka gantong tuktok, mulan umaraw, tuloy ang biyahe. 5:30 ng hapon at palabas na tayo dito sa mismong bypass road ng Lopez. At buti dito ay tumigil na yung ulan. Wala nang ulan. Binasa lang tayo. Kumusta naman ang dalawa ko dyan? Teka lang. Ano, Jarvis, okay lang? Kopi? Talaga naman si Kopi. Mamaya kakain, ha? Pag nandun na tayo sa mismong destinasyon natin, talagang doon tayo kila Brother Roy muna matutulog ngayong gabi. At 8 oras mahigit pa or 362 kilometers hanggang doon sa kila Tolits kung saan naandun ngayon din si Pobman, si Sir Victor. Nagkakamping ngayon yun doon eh. Sarap naman ng hangin, ang lamig ba? Gateway to Bicolandia. Sa wakas. 6:30 ng gabi. Medyo maliwanag pa pero gabi na. Sa wakas. At ang ating gasolina ay nagbiblink na. Doon na ako titigil sa mismong gas station. Doon na rin makapag stop over. Ay, at naiihi na rin ako eh. Ano, okay lang yung dalawa? Talaga naman. Ang problema sa dalawang to.
Anong oras pa tayo makakarating? Teka lang at titingnan ko rin mamaya yung mapa kung saan yung ipinin ni Brother Roy. At tingnan ko rin kung nasa na si General, kung saan lupalot na ng Pilipinas nakakarating yun. Nakita naman ang aking puwet. Hanggang kailangan na may lagi kang baong pau. Wala, hindi na natin inabot yung liwanag eh. Talagang dadaanan natin ang mula Tagkawayan hanggang makarating tayo sa destinasyon natin ng madilim. Mag-aalas 7 ng gabi. At ito na nga, madilim na. At doon sa may parting pupuntahan natin ay lumiliwanag ang kalangitan. Pero sana wag naman umulan. Full tank na ulit si Guapa. Haba-haba pa. Hindi pa nagme-message si Roy eh. Kung saan ako magpipin location sa Google Maps. Pin ko na. Meron pa tayong 167 kilometers. Or 4 na oras. Halos alas 11 ng gabi pa tayo makakarating doon. Sabi ko kay Brother Roy, makikituloy lang naman ako. At bukas, lalarga na rin kagad tayo ng maaga. Okay lang yung dalawa dyan, ha? Ayos lang. Mamaya kakain. Alas 7 na. Mga alas 8, siguro pakainin ko to kung saan ako titigil. Pakainin ko lang itong dalawang tumamaya. Ito na nga ang ating mga daan. Hindi lang doble ingat, kundi triple ingat. Bukod sa malalaki ang kasabay na mga sasakyan, yung kondisyon ng kalsada. Nasaan na kaya si General? Baka dumaretso na yun doon sa mismong campsite. Lalim! Walang niya mo. Grabe yung daan na to. Hindi ka naman makatabit. May mga nakaparadang truck sa tabi. Sa wakas. Grabe. Sakit ng balakang ko. Sakit ng pito. Grabe yung tag-tag doon. Dito na tayo mismo sa bayan mismo ng Tagkawayan. At meron na rito McDonald's at saka Jollibee. Dati wala pa yan eh. Dito ko na kaya pakainin itong mga alaga ko nang sa ganun ni maliwanag. Maraming pwedeng tigilan dito. Unlike no sa mga dinaanan natin, ang dilim eh. Walang kailaw-ilaw eh. Buti na lang kamo, pinadalhan ako ni Brother Mark ng sisig na specialty ng kanilang kainan doon. Dito na ako napatigil sa dati ko laging kinakainan yung JCB. At dito lang maliwanag eh. Kakain na kayo? Wait lang. Tig 2 sausage na lang tong 2 to, tapos lagyan ko na ng konting dry. Malayo-layo pa ba? Halos 3 kalahating oras pa. Sabi ko kay Brother Roy, wag na siya mag-abala ng kakainin at kakain na rin naman ako para pagdating doon, ipapahinga na lang. Ito na. Ito yung coffee. Doon ka, Jarvis. Doon. Doon ka kumain. Doon. Yan ang iyo. Mas madami yan. Mas madami yan dry. Ubus yan, ha? At ang kaulapan ay lumiliwanag-liwanag. Ayan, Tatay lang muna ako. Taing-taing na ako. Ang galing ng nila, ng lock, di ba? Success. Teka lang. Tayo magbabayad. At ang dumi ay 10 piso. Pwede rin palang maligo dito. 10 piso. Ay, tapos na kaya itong mga to? Okay na? Busog na? Oo, busog. Ikaw? Di mo inubos yung dry. Talagang ikaw, pag sausage lang. Yan yung kaunting yan. Ubusin mo yan. Ito, binabantayan mo pa. Jarvis, ubusin mo na yan. Ubusin mo yan iyo. Yung kaunting yan, ubusin mo yan. Pag di mo pa inuubos yan Okay, kakain na muna. Lang din ako ng kape. Or kung anong pwedeng bilhin dito. Siyempre, nakakahiya naman na kakain lang tayo dito. Bumili lang ako ng kape. At hindi ko naman titimplahin pa eh. Mamaya na lang. Or bukas pa to. Ubus na Jarvis? Ubusin mo na itong kay kopi. Ubus na pala eh. Okay na pala eh. Dyan lang muna at ako'y kakain ha. Ako naman ang kakain. Tingnan nyo, nandito pa rin yung sticker namin. Di ba? Nandiyan pa rin ang Shipa. Check. Ito, andito pa rin yung sticker ko. Hindi pa rin natatanggal. Nakakatuwa naman. Ang laki na ng pinagbago nitong kainan na to. Kain hapunan. Tikman nga natin tong sisig nila Brother Mark. Buti na lang pala, pinadalan ako. Nakatipid tayo kahit papaano.
Wow. Tingnan nyo naman. Sarap. Nasakain muna ako. Sa puno lang ang kumaon. Uy, mais ka na. Doon ka na. Ba't nilalaglag mo yung sapin? Ayos. Pag inaalis ang sapin. At 8:30 na ng gabi. Nakatapos ng kumain, pati mga alaga ko. Diretso tayong biyahe. Meron pa tayong 137 kilometers. O 3 oras mahigit. Mag-aalis 12 na tayo makakarating. Ganun talaga. Dahan-dahan lang naman tayo eh. At dito sa parting to, walang gaanong ilaw to. Pagdating ng Del Gallego, sa may parting Sipokot na merong yung mga maliwanag na kalsada. Hoy, umayos na. Huwag nang magtutumahol pa dyan. Nakakain na, okay na, nakainom na rin ng tubig. Oh, magpahinga dyan. Ayun, kumikidlat-kidlat pa ang kalangitan. Ay, si General kaya, saan kayo naandun na yun? At sinachat ko, hindi nagre-reply. Baka dumaretso na yun dun sa camping site. Ay, busog, sarap. Salamat, Bro Mark, sa sisig at kanin. Busog. O, pwede nang tagtagin para bumaba yung kinain. Let's go! Alas 9 ng gabi at aray, ano ba naman yan? Ay, wala pa rin katapusang tagtag ng kalsada. Parting Del Gallego na to. Paano na tayo Paragay? Eh ito, umuulan na dito sa parting to. Kaya sinarado ko na ulit yung mga kurtina. Babasa ka ba, Jarvis? Eh nga, kumukidlat-kidlat pa. Teka, tabi lang tayo. Pero hindi naman siya kalakasan. Umaambon-ambon pa lang. Uy, huwag ka nang sumilip. Kaya pala ikaw nababasa eh. Sumisilip ka pa eh. Tulog na lang ganyan. Ayan na. Oo, kumikidlat-kidlat. Meron pa tayong 117 kilometers. Or kulang-kulang 3 oras pa. Sana wag naman lumakas tong ulan na to. Alas 10 ng gabi. At grabe itong dinadanas ko ngayon dito sa bago magsipokot. Or sipokot na pala to. Yung daan na bago magtulay at saka pagkatapos ng tulay. Grabe. Talagang sobrang sira yung kalsada. Ito na lang yung huling mga sira-sirang kalsada na madadaanan natin para makadire-diretso na tayo ng mismong biyahe. Kanina pa kami inaalog dito eh. Si Coffee talagang lang pa rin eh. Tulog-tulog pa rin eh. At dito na rin mismo yung nagtatraffic. Dito na yung may ginagawang kalsada. Walang yaman. Magte-10:30 na, hindi pa gumagalaw. Panay yung pagantong sasakyan pa lang yung lumalagpas. Eh, yung dalawang kasama ko, tulog na oh. Nakatulog na dito. Tagal. Oras pa kaya ito gagalaw? Sa wakas. Umusad na. 15 minutes yata ako nag-intay dun eh. Hello. Tamo. Nangunguna pa, nakapila na nga. Nag-burabal tong bus na to oh. Mambubuli pa nga oh. Sisingit dyan oh. Napakabuli mo naman boss. Ganyan dito, paggabi, nambubuli ang mga malalaking bus na yan. Time check, 11:30 ng ating gabi. At kanina, after ng Sipokot, yung pagdating ng Libmanan hanggang makarating dito sa mismong binabaybay natin na kalsada, ay dire-diretso na. Wala nang gaano sira. At ito, pinapaliko na ako ni Google Map kung saan ito yung papunta ng bundok. Pero hindi tayo doon dadaan. Kung dadire-diretso lang tayo, katulad nung umuwi kami nila Angel. Babaybayin natin yung mismong mga bayan-bayan dito sa highway. Delikado kasi ngayon, pagka gabi tayo dadaan ng bundok mismo. Ito, itong paligong yan. Yan yung daan pa bundok. Meron pa tayong 43 kilometers or 1 oras. Makakarating na tayo doon kila Brother Roy. Medyo napapapikit na rin ako
Sa sobrang ganda na ng kalsada, para naman akong hinehele ba? Kamusta naman ang aking mga batuta dyan? Ikaw, pinakaiga. O Jarvis, ikay humiga na rin. Pero kanina natutulog yan. Nung maganda yung takbuhan namin, medyo napapasagad ang takbo ni Guapa eh. Ngayon, dahan-dahan lang tayo. Itong dinadaanan natin eh, hindi tayo sigurado. Baka mamaya biglang may tumawid. Tingnan niyo yung pwesto ni Jarvis kung humiga. Lagi nakatuwad. Kala mo umuunat eh. Kulit niya ni Jarvis eh. Kulit ang pwesto, Jarvis. Yan, ang style ni Jarvis. Sa wakas, malapit na tayo. 12:40 na madaling araw, mag-alauna. 8, ilan pa? 500 meters na lang. Konting-konti na lang. Malapit na tayo. Uy. Sure ba to? Papasok tayo ng off-road. Sure ba tong tinatahak namin na to? Nakakatakot pa. Teka lang. Panin ko muna si Brother Roy kung nasa na. Labas muna tayo ng main road. Tawagan ko lang si Brother Roy. Yellow na bahay, bro. Ito pala, may pin location pala eh. Diretso pa. Butit nag-message agad pala sa akin si Brother Roy. Butit hindi ko din diretsong pasukin yung naan doon. Shhh, tumigil. Hello, bro. Hello. Andito ako sa may labas. May mga aso eh. Doon sa piling ko mismo? Oo, anong pangalan? Teka lang, may katapat to na ano eh. May apartel na nakalagay. Mali nga yata. Balik ako. Balik na lang pa. Yung mismong University of St. Anthony. Ayun. Saan ako tinuro? Mali ka mag-pin. Sa trabaho mo pala. Tara, saan? Tumigil, copy. Diyan lang. Dito tayo. Alauna ng madaling araw. Nandiyan yun. Saan ako nag-uumikot? Sa wakas nakarating din. Pahipahinga muna. Ay! Brother Ray! Welcome. Thank you. Salamat at meron akong matutuluyan. Si Kopi at saka si Jarvis naman. Huy! Talaga namang. Jarvis! Halika rito. Tamo to. Tuwang-tuwa nagugumala Pasok doon, pasok! Jarvis! Tatay siguro to. Tatay nga ako. Ayan si Kopi. Sige, meron naman ako doon ng pandampot. Ano? Huy! Ano ka? Tubig? Masaya na naman kayo. Kilala mo na yan. Brother Roy. Ito, kilala pa ni Kopi. Tawag ka ni Brother Roy. Uy, kilala pa rin eh. Jarvis. Ayan, ang bagong salta. At ako'y papahinga na rin mamaya. Pero magkukwentuhan muna kami ni Brother Roy dito. Bukas natin ipagpatuloy yung biyahe. At talagang ang sakit na ng puwet ko, ang sakit ng balakang ko. Grabe yung... Alas 12 na eh, doon sa mismo San Pablo eh. Oo. Pero okay lang. Yung pagdating ng Libmanan, doon okay yung kalsada. Sa Sipokot, doon ako na traffic pa eh. Siya bukas na lang ulit. Ha? Good morning! Alas 6 ng umaga. Nakapagpahinga. At kagabi, bago ako dumaretso ng higa dito sa inihanda sa aking higaan ni Brother Roy, nagpahid ako nitong paw. At umano na yung aking pakiramdam, gumaan-gaan. Mamaya, bago rin ulit tayo bumiyahe, magpapahid ulit ako ng itong paw. Dito naman sa may parting
tagiliran at nararamdaman ko yung medyo masakit. Ay, mahaba-haba pa ang magiging biyahe natin at yung pauwi pa. Grabe! Good morning, bro! Wow, grabe naman yung ano mo adobo. Kanin tayo, heavy breakfast tayo. Oo, hindi ka na lang po. Ano ko lang pinili, hindi ka lang kakain eh. Dadaan ka na lang kumain. Oo. At buti nga pinabakunan din ako ng isang kaibigan na dinaanan ko sa Gumaka ng sisig at saka kanin. O di yun yung kinain ko nung nag-stop over ako sa parting Tagkawayan. Ito pala yung sikreto mo pag Yan na ngayon ang sikreto ko, bro. pag mahabang biyahe, ito pala yun. Pagka dito ha, sa Bicol. Pag nung North Loop naman natin, hindi naman ganun paano yung biyahe natin nun eh. Oo. Sikreto ko yan, yung pao ngayon. Tama itong dalawang tao. Masaya lang. Oh, sige lang. At mamaya sa tuktok na naman kayo. Kaya nga panay ulan-ulan na rin. O, dyan lang, hindi lalabas. Kukunin ko lang yung diaper ni Kopi. Good morning. Ganito talaga panahon, bro, dito? Makulimlim lagi ngayon? Or... Plastic. Kulimlim na tapos bago ka lumating, umilit naman eh. Uminit. Pero hindi naman umuulan. Hindi na lang ulit umulan. Ngayon lang ulit umulan. Baka dala ko pa yung ulan, Ang motor na nakapag North Loop na. Motor ni Brother Roy. Tandaan nyo pa? Ang nilaga ni Brother Roy. Oh. Pag nasa bahay ka pala rito, bro, chef na chef ka ang datingan mo rito, Pero kadalasan, lang, yung kumakain lang ako Sa labas? kalenderya. Pero ngayon nagluto ka? Oo, kasi Iba ka talaga. pag pag isa lang, wala nga naman luto ako. Sa bagay, kahit ako rin naman, pag sa bahay, pag solo lang akong kakain, bumibili na lang ako sa labas kasi mapapagod ka na magluto. Pero pag gano'n naman na nandun yung asawa ko naman yung nagluluto. Nandito rin yung anak ko. Pag pumupunta rin yung anak mo. Hoy, Kopi, mamaya kakain, ha? Oh, ganyan lang muna. Napagod? Ito, energetic lagi to. Si Jarvis na to eh. Haba na ng biyahe, nakakapaglaro pa eh. Pagdating ng lugar na pinuntahan eh. Kanina ay tumawag na sa akin sila Ninya at ang sabi nila ay papunta na sila ng mismong port sa Visayas kung saan ano nga bang pangalan ng port na yun? Yung patawidan ng Matnog pero baka mga hapon pa daw sila. Sabi ko kung halimbawang pagod at kailangan pa naming magpahinga ng isang gabi di doon sa Sorsogon tapos bukas di saka kami umano ng Bicol. At si General, naandun na nga mismo sa campsite sa may Bicol. At nag-iintay na lang siya doon. Kagabi, nung chinachat ko siya, nung nag-message siya sa akin, nung nag-reply, 30 minutes ago, nung after kong mag-message sa kanya, nandun na rin siya sa campsite pala. Ako sabi ko, hindi ko kayang idiretso. Ang sakit na ng balakang ko, ng puwit ko. Sabi ko, dito na ako kila Brother Roy, dadiretso at makapagpahinga. Yun, no? Siya, kain na muna kami rito. Kailangan na natin ng recharge ng ating pagkain. Kailangan sa kape. Sige. Sabi nga yung ulam na hinain mo pa eh. Nag-uusap na kami ni Brother Roy kung kailan yung pinakamahaba niyang leave. Alam niyo na kung anong gagawin namin. Alam na. Time check, alas 8 ng umaga. At nakapaligo na rin naman ako para refreshen up. At baka sabihin nyo, hindi na naman ako naligo. At nararamdaman ko yung init ng nung pau na ating nilagay. Ang sarap sa katawan. Nawawala talaga yung yung naramdaman kong bugbog kagabi sa mga dinaanan natin. At sinusundan ko lang si Brother Roy dahil sasaglit lang muna tayong dadaan dun sa kanyang nanay. At si nanay ay laging nanonood sa akin. At nung time ng North Loop namin kasi, nung nag-video call si Brother Roy sa kanyang nanay, ay nakapangako ako na bibisitahin ko pagka nagawi ako dito sa kanila. Ngayon na nandito tayo, syempre, ito na yung pagkakataon na puntahan natin at pasalamatan ng kanyang nanay sa laging panonood din sa atin.
At yung biyahe natin ngayon ay 172 kilometers hanggang dun sa FTV Beach kung saan nag-iintay sila si Pobman at saka si Brother Tolitz Motovlog dun sa mismong beach. Eh, mga hapon pa naman daw darating sila niya, kaya doon na muna siguro kami mag-iintay. Ano, okay na kayong dalawa dyan? Si Kopi kumain na ng sausage eh. Itong si Jarvis, ayaw pang kumain eh. Ayaw ko naman pilitin at baka mamaya pumupo pa dito sa tuktok habang nasa biyahe. Ah, ito pala ang Iriga City. Okay, dito na tayo. Ayun, nakikita ko na. Hello po! Nakita ka agad ako ni nanay ah. O, dyan lang. Good morning po! Good morning po! Di ba sabi ko sa inyo, pupunta ako ah. Kasama mo? Ako lang po, tsaka yung mga alaga ko po. Nandun po. Hindi ko po kasama si Ma'am Angel, tayo pasok ko. Hindi lang sa TV. Ay, babe lang, babe. O, pinapanood kayo ni nanay. Kamusta man naman po? Hindi man nun. Buti nakapunta ako sa inyo. Oo nga. Sabi ko sa kanya, maaga pa naman ako kung ano, dadaan ako dito. Oras ka Balik kagabi po, anong oras ako dumating mo? Alauna na madaling araw, no? Ay, matagal. Anong oras ka? Eh, alas 12 na po kasi ng tanghali ako umalis ng bahay. Ay, hindi pala ng bahay. San Pablo po, may dinaanan pa po ako. At ang asawa ko po, ibalik na po ulit sa eskwelahan. Dito ka umuwi, bro. Nagpunta ng kitwinan yan, ha? Oh, ayan, kilala ka pa rin yan. Diyan muna, ha? Puntahan ko lang ang tatlay mo doon. Saan ka pupunta? Pabalik ka sa ano? Sorsogon po. Mayroon lang po susunduin. Kaibigan po. Opo. Kaya dumaan na rin po ako dito. Pero solo ka lang. Opo. Okay lang na. Kaya naman po yun. Kasama ko may mga... Hindi, okay na po. Ang dami ko na rin pong dala. Hello po, Tay. Good morning po. Okay lang po. Ikaw na yan, ha? Ako na po ito. Nanonood po kayo. Salamat po, ha. Ano ba niluluto nyo? Ay, meron yan. Nilagang saging. Ah, saging. Ayun. Yan ang pagdala Ayun. kayo. Mga ilang piraso lang po, ha. Huwag naman yung isang piling. At madami na naman ang kargada ni Guapa. Ayan, okay na po yan. Yan. Thank you po, Tay. Salamat po. Ah, Ay, si Poncio. baka magselos yun. Ayun, oh. Ayan po tayo, yung mga kasama ko. Yan pong dalawang yan. Nay, salamat ha. Paano po, Nay? Larga na din po ako. Ay, Salamat po. na? Oo po. O, sige. Malayo-layo pa eh. Paano? Bye-bye. Kaya, Ano? ingat po ulit kayo. Ikaw, ingat ka. Opo. Ano, kahit paluway sa ay pahina lang. Ah! Salitang ano ba yan? Bicolano? Ah. Ano, makakaabot ka na ng loob. Ako nga po, kahit mabagal naman eh. Babay na kayong dalawa. Babay na. Alarga na tayo. Mahirap pagka walang kausap eh, kahit di nagsasalita. Nag-aaw-aw lang po pag gutom. Pag gutom, iinom. Tay, Nay, sige po. Pagbalik ko na lang ulit. Oo, para mag-camping naman kami. Sige po. Bye-bye po. O diba? Yung simpleng pagpunta lang natin nakapagpasaya tayo ng tao. Na dati sabi nga ni nanay, pinapanood lang ako. Ako naman hanggat kaya ko namang madaanan, dadaanan ko kayo. Hanggang sa magkakita-kita tayo. O paano? At ito rin dalawa natuwa din. Biglang bumait eh. Kanina nung dumating kami, tumatahol eh. At tayo ay dadiretso na ng Pasorsogon. Ang daan daw, sabi ni Brother Roy, ay pabalik. Kasi dito, pag dinaretso, ay bundok daw yung daan. Wala pa daw sa Google Map yun. Pero syempre, may dadaanan pa tayo. Gusto kong mapuntahan yung yung Sorsogon Sports Arena, yung parang Coliseum ng Rome. Ngayon ay 117 or 3 hours. O alas 11:30, makakarating na tayo doon kung hindi tayo titigil ha. Kung naalala nyo nga pala, nung nakaraang punta namin na Angel ng Bicol, ay hindi ko pala nasabi kung magkano yung nagastos ko sa gasolina. Yung gasolina ko, back and forth, is 3,000 pesos.
yung nagastos ko. Ngayon, malalaman natin kung talaga bang tumipid sa gasolina itong si Guapa doon sa ginamit nating gas treatment ng Chief. At hanggang matnog pa naman tayo eh. Ano? Oo, dito na. Ay, parang ayoko pa eh. Parang gusto na kita isama eh. Wala, may pasok na. Ayan talaga. Paano bro? Salamat ah. Salamat. Sige. Oy, paalam na kayong dalawa. Bye-bye. Kabay na kayo. Si Jarvis, oh. Kilala mo na ha? Oo, alam na, kilala na. Paano bro? Bye-bye bro. At dito na kami maghihiwalay ni Brother Roy at may pasok pa nga si Brother Roy. Babalik na siya. Eh, tama naman daw yung tinuturo sa akin ni Google Map. Let's go! Haba-haba pang biyahe to. Pero maaga naman tayo makakarating. At maaga naman tayong bumiyahe eh. Ano, okay lang kayong dalawa ha? Jarvis, upo na. Nakatayo ka na naman para kasi Jack. Mamaya, yung style mo ng pag-upo, paano? Pakita mo! Yung nakatuad. At sana ganito lang yung panahon. Makulimlim lang, sana wag umulan hanggang makarating tayo dun sa para maganda yung biyahe natin. Sarap ng hangin. Ang presko. Ayan na naman, si Bulkang Mayon. Parang hinihila na naman ako dun ah. Yung dalawang kasama ay, ayan. Hoy, Jarvis. Hindi kayo matulog. Oh, sige. Butit meron yung box sa harapan. At itong pakaliwang to, ito yung padiretso ng Tabaco City. Ayun, yung Mount Masaraga, oh. Ay. At naabutan ako ng traffic dito sa medyo may ginagawang kalsada. Ay, patay. Aksidente pa, oh. Ingat. Tricycle tsaka motor. Wasak yung motor, oh. Dapat dahan-dahan talaga. Lagi naka-helmet. Naka-motor. Ang ganyan. Aksidente. At yung dating toyo na nandito ay mega sardines na, oh. Tapos doon gin. Ay, malapit na tayo Kamalig. At madadaanan natin yung papasok mismo ng Kitwinan. Grabe naman yung traffic, yung mga ginagawa. Ako si Dichan Fox. Samahan niyo maglakbay. Bundok, manok, patagan. Ating pupuntahan. Saan man ang campsite ating hahanapin upang ang kalikasan ating makapiling. Ang Tok-Tok Adventure ay sadyang masaya. Ang ating kalikasan ay nakakamangha. Salamat sa Diyos, salamat sa likha. Ikaw ang tanging nagbibigay